قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nauna natin na ipaliwanag tungkol po sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa mga engkanto at mga tao, na ito po ay ang tinatawag na ang pagsamba sa Kanya. Ang pagsamba sa Kanya. Ngayon ay kabilang sa kailangan po natin maunawaan ay tungkol sa ano ang tinatawag na pagsamba sa lingwaheng Arabic at sa pamamaraan ng relihiyon ng Islam. Dahil po sa ang salitang pagsamba, ito po ay may kahulugan sa lingwaheng Arabic at ganon din may kahulugan sa pamamaraan at batas ng Islam. Tungkol sa kahulugan ng salitang pagsamba sa lingwaheng Arabic, ay siya ay nangangahulugan ng pagpapakumbaba at tadhallulu wal khudu, ang pagpapakumbaba. Pero tungkol naman sa kahulugan ng pagsamba sa batas ng Islam, relihiyon ng Islam, ay katulad ng sinabi ng mga scholar o maalam sa Islam, katulad ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Sa madaling kahulugan, ang kahulugan ng pagsamba sa batas o pamamaraan ng Islam, ito daw ay pangalan. Ibig sabihin yung pagsamba, salitang ibada o pagsamba, ito ay pangalan na pagsama-sama niya ang lahat ng mga bagay na ito po ay nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kinalulugdan. Mga bagay, ito po ay pangalan na napagsama-sama niya ang lahat ng mga bagay na ito po ay nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala o minamahal ng Allah, at ito ay kanyang kinalulugdan mula sa mga salita at ang mga gawa, na ito man ay nakalantad na salita o hindi o nakatago na salita, nakalantad na salita o nakatago o nakalantad na gawain o nakatago na gawain. Lahat ng mga
bagay na ito kapag siya ay kabilang sa kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay matatawag na pagsamba sa Kanya. Ito po ay matatawag na pagsamba sa Kanya. Halimbawa, tungkol sa mga pananalita o pagsasalita, may mga salitang ito ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga salita na ito po ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito ay isinabuhay ng isang sumasampalataya, nananampalataya, may kasamang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at may kasamang at sinasabayan ng pag-asa sa mga habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at may kasamang pagkakatakot sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay matatawag na bilang pagsamba sa Kanya. Ito po ay matatawag na bilang pagsamba sa Kanya. Ganon din kapag ang isang gawain na ito po ay kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala o nagugustuhan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ito ay naisabuhay ng isang sumasampalataya na may kasamang pagmamahal sa Allah at pag-asa sa Kanyang biyaya at pagkakatakot sa Kanyang parusa, ito ay matatawag na pagsamba sa Kanya. Ito ay matatawag na pagsamba sa Kanya. Kahit man ang klaseng mga salita na ito o mga gawain na ito ay nakalantad o nakatago, dahil sa ang pagsasalita ay nasa dalawang uri, nakalantad at nakatago. Ganon din ang mga gawain ay nasa dalawang klase, nakalantad at nakatago. Tungkol sa mga salitang nakalantad, katulad ng binibigkas ng ating mga bibig. Halimbawa, isa po sa mga salitang kinalulugdan ng Panginoon ay ang pagsasalita ng katotohanan, o di kaya ang pag-uutos ng kabutihan, o di kaya ang pagbabawal ng masama. Lahat po itong salita na kinalulugdan ng Panginoon. Kapag ang taong nag-uutos ng kabutihan o ang taong nagbabawal ng masama, na ito po ay bilang pagmamahal niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagpakumbaba niya o bilang pagsuko niya sa kagustuhan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, at sinasabayan ito ng pagmamahal sa Kanya at sinasabayan ito ng pag-asa sa biyaya ng Allah at sinasabayan ito ng pagkakatakot sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakagawa ng isang uring pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nakagawa sa isang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasalita ng kabuti o pagsasalita ng mabuti o pag-utos ng mabuti o
pagbabawal ng masama. Pangalawang klase ng pagsasalita ay pagsasalita na nakatago. Ito po ay ang pagsasalita ng ating mga puso. Ang pagsasalita ng ating mga puso sa pamamagitan ng kaniyang paniniwala sa anuman nararapat paniwalaan, katulad ng pagkaroon ng ating mga puso na katulad ng pagkaroon ng ating mga puso ng pagtitiwala sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating mga puso nagtitiwala sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay matatawag na salita ng ating mga puso. Kapag ito ay naisagawa ng isang tao o isang sumasampalataya bilang pagpakumbaba o pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon na may kasamang pagmamahal sa Allah, may kasamang pag-asa sa biyaya ng Allah o may kasamang pagkakatakot sa parusa ng Allah, ito po ay masasabi na bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pagkakaroon ng ating mga puso na pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay maisabuhay ng ating mga puso, ito ay matatawag na pagsasalita ng ating mga puso. Pagsasalita ng ating mga puso na ito ay pangalawang klaseng salita na siya po ay matatawag na salitang nakalantad, salitang nakatago. Kapag isinasabuhay o nagkaroon ng ating mga puso na ganitong salita, may kasamang pagmamahal sa Allah, may kasamang pag-asa sa kaniyang biyaya, may kasamang pagkakatakot sa kaniyang parusa, ito po ay matatawag na bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang mga gawain, ito po ay nasa dalawang klase o nasa dalawang uri. Ang unang uri ng mga gawain, ito po ay nakalantad, al-zahira, zahiratun, nakalantad, nakikita. Kapag ang isang gawain na ito po ay kinalulugdan ng Panginoon, katulad ng pagdarasal sa 5 beses sa isang araw, katulad ng pagtulong sa isang taong nahihirapan, kasama po ito sa mga gawain na nakalantad. O di kaya ang pagsasabuhay sa tinatawag na pag-uutos ng kabutihan o pagsasabuhay sa tinatawag na pagbabawal ng masama o ang pagsasabuhay sa paghahajj. Lahat po ito ay matatawag ng mga gawain na nakalantad. Kapag ito po ay naisagawa ng isang sumasampalataya, may kasamang pagmamahal sa Allah at pagkakatakot sa kanyang parusa at pag-asa sa kanyang biyaya, ito po ay matatawag na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang klase ng mga gawain, ito po ay nakatago. Ito po ay nakatago. So, ito po ay ito ang tinatawag na pagsamba, klaseng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang matatawag na klaseng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na itong lahat ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Itong lahat ay napapaloob sa relihiyon ng Islam. Nararapat po sa isang tao na nagnanais
maipagkaloob sa kanya ang kanyang totoong tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, ay ang nararapat po sa kanya ay isuko niya ang kanyang sarili sa anuman layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Isuko niya ang kanyang sarili sa anumang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Nalaman po natin na walang layunin ang Panginoon sa kanyang paglikha sa atin maliban lang sa siya ay sambahin. Dahil naman sa ang tinatawag na pagsamba, ito po ay napapaloob sa kanya ang mga mararaming klasing pagsamba o mga maraming uring pagsamba. Hindi lang isang klase na hindi lang isang klaseng pagsamba na napapaloob o matatawag na pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi napakaraming klase ang tinatawag na pagsamba sa Kanya. Kaya ang matatawag na taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, sa paglikha ng Panginoon sa kanya, ay siya yung taong naisuko niya ang kanyang sarili sa mga salitang kinalulugdan ng Panginoon. Ito man ay nakalantad o nakatago. Siya yung taong naisuko niya ang kanyang sarili sa mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa mga bagay na ito, siya yung taong naisabuhay niya ang layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. Siya yung taong naisuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa paglikha, sa kanyang paglikha sa kanya. At walang makakahigit dahil sa naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng tagapaglikha o sa kagustuhan ng Panginoon Allah, ay walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang mga gawain. Walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang mga gawain. Ganon din walang makakahigit sa kaigihan ng kanyang mga pananalita. Ganon din walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang kaigihan ng kanyang mga pag-uugali, kagandahan ng kanyang paniniwala. Katulad ng sinabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Sa madaling kahulugan, walang higit. Wa man ahsanu dinan. Sino ang makakahigit sa kaigihan ng kaniyang pamamaraan sa buhay dito sa mundong ibabaw? O sino ang makakahigit sa pagiging wasto ng kanyang pamamaraan dito sa mundong ibabaw? Mimman aslama wajhahu lillah, sa taong naisuko niya ang kanyang sarili sa anuman ginugusto ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa anuman ginugusto ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya walang makakahigit sa kaigihan ng kaniyang pamamaraan
dito sa mundong ibabaw dahil sa masasabi po natin na ang kanyang mga pananalita ay ito po ay wala siyang layo, ang kanyang mga pagsasalita o mga pananalita, ito po ay para sa Allah. Ang kanyang pagsasabuhay sa mga salitang kinalulugdan ng Panginoon, ito ay para sa Allah, hindi para sa katulad niyang isang tao. Ganon din ang kanyang mga gawain, ito ay kanyang isinasabuhay na para sa sino mang lumikha sa kanya, para sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya lahat ng mga bagay na ito po ay matatawag na para sa Allah ay napakahalaga. Masasabi po natin napakahalaga. Kahit sabihin po natin na ang isang gawain na ito ay maliit na gawain o simpleng gawain, pero dahil naman sa ito ay para sa Allah, ito ay pangangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng halaga. Dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay para sa Allah ay napakahalaga. Kaya ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon, walang ginugusto ng Panginoon na pamamaraan ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, maliban lang sa ang Islam, na ang tinatawag na Islam, ito ay mga gawain na nakalantad o nakatago o mga salita na mga salita na nakatago at nakalantad, na itong lahat ay nagugustuhan ng Panginoon, kinalulugdan ng Panginoon. Ito ang tinatawag na tunay na pagsuko sa sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Ito ang tinatawag na tunay na pagsuko sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi lang isang bagay ang ating isusuko sa ating Panginoon, kundi nararapat din sa atin isuko natin ang ating mga puso sa kagustuhan ng Panginoon. Nararapat din sa atin isuko ang ating mga puso sa kagustuhan ng ating sa kagustuhan ng Panginoon. Ganon din nararapat sa atin na isuko ang ating mga bibig sa mga salitang kinalulugdan ng Panginoon. Ganon din nararapat sa atin isuko ang ating mga gawain sa nararapat din sa atin isuko ang bawat parte ng ating katawan sa mga gawain na ito po ay kinalulugdan ng Panginoon. Kinalulugdan ng Panginoon. Katulad ng ating dalawang mata, dalawang tainga, dalawang kamay, dalawang paa. Lahat po ito nararapat sa atin. Ingatan, pangalagaan na walang maikikilos maliban lang sa ito ay naaayon sa maliban lang sa ito ay kinalulugdan ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito po ang tinatawag na tunay na pagsuko sa kagustuhan ng Panginoon. So ito ang sagot sa katanungan na ito, mahil ibadatu lugatan wa syar'an. Mahil ibadatu lugatan wa syar'an. Ano daw ang tinatawag na pagsamba sa lingwaheng Arabic at sa pamamaraan o batas ng Islam? Ang kahulugan ng pagsamba, ibada, sa kahulugan ng lingwaheng Arabic, siya yung pagpakumbaba. Pero
Ang kahulugan naman ng pagsamba o ibada sa batas ng relihiyon ng Islam, lahat ng mga gawain, siya yung lahat ng mga gawain, lahat ng mga salita nakalantad o nakatago, kapag ito ay kinalulugdan ng Allah, nagugustuhan ng Allah, kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay matatawag na pagsamba. Ito ay tinatawag na mga uring pagsamba. Kapag isang tao, isinasabuhay niya ang isa sa mga gawain na ito, o isa sa mga salita na ito, o isa sa mga paniniwala ng ating mga puso na ito ay bilang pagpakumbaba sa kagustuhan ng Panginoon, at may kasamang pagmamahal sa Panginoon Allah, may kasamang pag-asa sa biyaya ng Panginoon Allah, may kasamang pagkakatakot sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Ito ang maikling sagot sa ganitong katanungan. Huwag po natin kalimutan na idalangin natin sa Allah na naway kanyang dagdagan ang ating mga pag-uunawa o kaalaman sa anuman nararapat po natin maunawaan sa mga turo ng Islam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.